May mga kwento na matagal nating kinikimkim, mga sugat na hindi agad naghihilom, mga alaala na pilit tinatabunan ng katahimikan. Ito ang mga kwentong isinilang sa takot, sa hiya, at sa mga gabing pinili nating umiyak ng mag-isa. Sa bawat salitang maririnig ninyo, may bigat ng nakaraan at tapang ng isang taong piniling magsalita, hindi para gumanti, kundi para makabangon. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video na ito. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang kwento. Ang suporta ninyo ang lakas ng loob ng mga kwentong tulad nito. Isang espesyal na shoutout at pasasalamat kay Ruel Mariano. Salamat sa patuloy na suporta at pakikinig sa mga kwentong may lalim at saysay. At ngayon, tara, simulan na natin ang kwento. Hi Kuya Will! Habang tinatype ko ito, nanginginig ang mga daliri ko. May halong kaba, lungkot, at bigat sa dibdib. Hindi ko alam kung paano ko ikukwento ng maayos ang lahat. Pero sana, sa bawat salita, may sundot na aral. At sana, may makapulot ng pag-unawa. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Basta ang alam ko, masakit. Parang dinudurog ang puso ko. At ang gusto ko lang ay umiyak. Gusto kong magpahinga. Pero hindi ko rin alam kung anong klaseng pahinga ang kailangan ko. Pisikal, emosyonal, o pahinga mula sa lahat ng dinadala ko. Ako nga pala si Ian. Nasa tamang gulang na ako ngayon. Pero ang kwento ko ay nagsimula noong bata pa ako. Panahon ng inosente pa ako sa kung gaano kagulo ang mundo. Ang kwento ko ay tungkol sa nakaraan. Isang nakaraan na bakas ng sakit, tanong, at kawalan ng kasagutan. Tanong na hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin. Bakit ako? Bakit sa mura kong edad? Ganito agad ang naranasan ko. Ayon sa kwento ni nanay, isa raw akong bunga ng isang hindi inaasahang pangyayari. Isang anak sa pagkadalaga, isang batang isinilang sa maling oras at mahirap na sitwasyon. 15 taon gulang pa lang si nanay noon. Namamasukan siya bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya sa probinsya namin. Ang pamilyang iyon ay balikbayan, madalas sa Amerika, pero may bahay dito sa Pilipinas. May isa silang anak, si Jerry. Amerikano ang ama, Pinay ang ina. Si Jerry, ayon kay nanay, ay nasa 30 na noong panahong iyon at may kapansanan sa paa dahil sa isang aksidente. Isang gabi, habang nasa bahay si nanay at nagsisilbi, may nangyaring hindi niya inaasahan. Lasing daw si Jerry at sa loob ng kwartong iyon, naranasan ni nanay ang isang napakasakit na karanasan na habang buhay niyang dadalhin. Doon nagsimula ang lahat at ako ang naging bunga ng gabing iyon. Kuya Will, mula noon, parang isinumpa ang buhay ni nanay. Wala siyang sandigan. Kahit ang sarili niyang mga magulang at kapatid, tila wala man lang pag-aalinlangan nang siya ay talikuran. Walang kaunting awa, walang pag-unawa. Pero para sa akin, si nanay ang isa sa mga pinakadakilang taong nakilala ko. Masipag, matapang, matatag, marunong makisama. At kahit anong sakit ang pinagdaanan niya, pinili pa rin niyang lumaban para sa akin. Pagdating ko sa mundong ito, agad mapapansin ang itsura ko. Iba raw ako, halo ng Pinoy at banyaga. Maputi, matangos ang ilong, at kulay asul ang mga mata. Sabi nila, "Pogi ka Ian, malakas ang dating." Pero para sa akin, ang tunay na ganda ay yung pagpapalaki ni nanay sa akin. Hindi siya nagsayang ng kahit isang araw. Tinuruan niya akong maging mabuting tao, maging masipag,
at matutong maghanap buhay sa marangal na paraan. Siya ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Kaibigan ko, guro ko at ama ko, lahat sa iisang katauhan. Yung mga dapat sanay pamilya rin namin, gaya ni na lola, lolo at ilang pinsan ko, hindi ako naging close sa kanila. Para kasi sa kanila, ako raw ang paalala ng isang masakit na nakaraan. At dahil doon, pakiramdam ko, palagi akong tinatanggihan. Masakit man, tinanggap ko na lang. Sanay na ako sa pananahimik. Sanay na ako sa pag-iisa. Nag-aral ako mula grade 1 hanggang grade 6. Pero sa buong panahong iyon, puno ng pangungutya at pambubuli ang bawat araw. Pero tiniis ko, tinanggap ko. Kasi para sa akin, wala namang ibang pagpipilian kundi magpatuloy. May ilan din na akong naging kaibigan, hindi ganoon kalapit, pero kahit paano ay may kasabay. Mas pinili ko pa ring mapag-isa kasi kahit saan ako magpunta, parang may nakaabang na panibagong insulto. Tahimik lang ako, hinahayaan ko na lang kasi minsan mas madali ang manahimik kaysa ipaglaban ang sarili sa mundong hindi naman nakikinig. Pagkatapos kong mag-grade 6, bakasyon na. Lahat ng mga kaklase ko, abala sa pagpapaschedule ng tuli. Normal lang yon, kasi nga high school na, sa pagbabalik eskwela. Ako naman, hindi rin nagpapahinga. Abala ako sa pagtulong sa isang bakery bilang tagasupot ng tinapay. Sabi ni nanay, sayang ang bawat araw kung walang ginagawa. At habang bakasyon, mas maganda kung matututo ka ng kumayod. 100 piso kada araw. Malaking bagay na yon para sa amin. Sabi pa ni nanay, madali lang naman yan anak. Magaan lang at higit sa lahat, marangal. Meron akong 4 na matagal ko ng kaibigan. Mula grade 1 hanggang grade 6, sila ang madalas kong nakakasama sa pagpasok sa eskwela. Si Ber, si Tantan, si Joel, at si Leo. Masaya silang kasama. Makukulit, maluloko, pero nakakatawa. Mga tipikal na kabarkadang lalaki. Sanay na ako sa tukso at asaran nila. Tanggap ko na. At kahit ganon, lagi pa rin akong may baon na tinapay para sa kanila. Lalo na pag may sobra ako sa bakery. Pero sa totoo lang, sa aming 5, ako lang ang hirap sa buhay. Sila, may kaya, may pambili, may suporta sa pamilya. Ako, si nanay lang ang kakampi ko. Siya lang ang nagsusumika para sa amin. Isang beses tinanong nila ako, "Oh, Ian, saan ka mag-aaral ng high school?" Sagot ko, "Baka sa public school na lang o kung saan naabutin. Ewan ko kung makakatapos pa nga ako. Kilala nyo naman buhay ko. Si nanay lang talaga ang gumagabay sa akin." Sagot nila, buong tapang, "Sama-sama tayo sa private school." Napangiti ako pero sabi ko, "Kayo, kaya nyo yan kasi maayos ang buhay nyo. Ako, hindi ko pa alam kung saan ako huhugot ng pangarap." Lumipas ang 1 buwan at magaling na ang kanilang tuli. Halos araw-araw na silang magkasama sa irrigation at naliligo rin doon. Madalas ko silang dinadaanan at tuwing nakikita ko sila, masaya silang nagsisigawan. Minsan, araw ng Sabado, papasok na ako sa bakery. Sabi ni nanay, "O Ian, mauna ka na. Sunod na ako para marami kang magawa doon. Lahat ng utos ni boss, sundin mo para magustuhan ka sa pagtulong mo." Sagot ko, "Opo, nanay." Habang naglalakad ako papasok, bigla may sumigaw, "Ian, oy anak sa buho," sabi ng isa. "Oy anak sa putok," dagdag ng isa pa. Sagot ko naman, "Oh, musta na ang mga botoy-toy nyo, magaling na ba?" Sagot ng 4, "Pwede na. Mag-jack ka na, masarap araw-araw yon." Nga lang, wala pa nalabas. Si Joel meron na pero malabnaw pa, konti lang. Sabi ko naman, "Sus, yun lang pala." Araw-araw ko silang dinadaanan at halos lagi silang nakatambay sa tabi ng sampalok kasi presko doon. Minsan, isang araw napapasok na ako sa bakery. Sabi ng isa sa 4, "Hoy Ian,
Madami ka na pera niyan, aba. Araw-araw ka na lang nag-iipon. Sagot ko, okay lang. Paglapit ko sa kanila, halos nakabrief lang sila at medyo nagyayabang. Tumawa sila ng sabay-sabay. Yung isa, si Tantan, tumayo at lumapit sa akin. Oh, paano? Andito na siya. Tara, gawin natin yung plano natin para matikman natin yung sobrang sarap daw. Nakikisabay ako sa tawa kahit medyo naguguluhan ako. Hinawakan ni Leo at Joel ang magkabilang kamay ko. Sabi ni Ver, oh, sino sa atin ang una? Sagot ko, ako naman, si Tanga. Akala ko biruan lang ito. Sabi ni Tantan, ako mauuna. Sabi ko, oh, okay. Para sa inyong mga siraulo, papasok pa ako sa bakery. Nag-usap sila ni Leo. Kapag pumalagyan at manununtok, dapat nakatali yung kamay niya. Sabi ni Joel, yung tali sa yoyo ni Tantan, itali natin. Kapag pumalag, lahat tayo black eye ang aabutin. Nang naitali na ang dalawa sa likod ko, akala ko biruan lang talaga sila. Sabi ni Tantan, oh, balik kayo sa tubig. Pagtapos na ako dito, punta ang isa dito. Bigla akong kinabahan sa tawa ko. Putya naman, Tantan, huwag kang magbiro ng ganyan, sabi ko. Sabi niya, Ian, di naman kita sasaktan, laro lang ito. Nang itulak niya ako, napaurong ako. Binaba niya ang suot niya at ramdam ko ang paninigas ng katawan niya. Bigla niya akong hinalikan sa labi at sinimulan niyang paligayahin ang sarili niya. Ian, ang sarap pala ng labi mo. Una ko palang tikim, ikaw na ang una kong halik sa labi, sabi niya. Saglit kong ipinikit ang mga mata ko. Hindi ko mawari. First time ko nakatikim ng ganito mula sa kapwa ko lalaki. Bumaba ang labi niya at habang pinapanood siya ng tatlo, napaungol ako sa ginagawa niya. Hindi ako nakapagsalita. Ibang klase ang kiliti na bumabalot sa katawan ko. Bumalik siya sa labi ko na, wari ko gigil na gigil at bigla niyang sabi, lalabas na ako. Tapos na ako. Sabi ni Ver, oh, nilabasan ka ba, Tantan? Sagot niya, oh bro, sarap pala. Pagdating ni Ver, wala siyang sinabi. Sabi niya, kapag umangal ka Ian, baka masaktan ka. Sinimulan niyang hawakan ako at may dalang baby oil na ginamit niya. Napasigaw ako ng malakas, Ver, putya ka, ginawa mo akong babae, hayop ka. Wala siyang pakialam sa ungol ko. Tuloy lang ang ginagawa niya hanggang sa matapos siya. Nang matapos siya, si Joel naman ang sumunod. Nagmamadali siya at ginamit rin ang baby oil sa sarili niya habang nakatutok sa akin. Sabi niya, "Huwag sisigaw, madali lang to." Napasigaw at nagmamakaawa ako. Tama na. At ang huli, si Leo. Una niyang pinunas ang laway sa labi ko at sinabihan akong, halikan mo habang jack ako. Ganun lang ang nangyari sa kanya. Nang matapos na sila, bumalik si Tantan at inalis ang tali sa kamay ko. Oh, saan yung yoyo ko? Tanong niya. Sabi ng tatlo, nasa bag mo. Nang maialis na ang tali, pinigil ko ang iyak ko at hindi nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Nanginginig ang boses ko. Kuya Will, pagkatapos ng nangyari, hindi na ako umimik. Habang nakakawala sa pagkakatali, nanginginig ang katawan ko, hindi lang sa takot, kundi sa galit. Simula ngayon, hindi ko na kayo kaibigan, hindi ko na kayo kilala. Sinusumpa ko, pagbabayaran nyo to, at doon ako napahagulgol. May halong hinagpis at galit. Bakit nyo nagawa to sa akin? Ang masakit, Kuya Will, nagtawanan pa sila. Parang walang nangyari. Parang laro lang lahat. Tumayo ako. Nilakasan ng loob kong umalis. Pero bago ako makalayo, humabol si Tantan. Iyan, sorry. Pero huli na. Isang suntok lang ang naisagot ko. Ikaw ang pasimuno. Ikaw ang dahilan ng lahat nito. Hanggang sa huling hininga ko, hindi ko makakalimutan ang ginawa niyo sa akin. Pag uwi ko sa bahay, wala pa si nanay.
Nahiga na lang ako sa papag naming mag-ina. Tahimik. Pilit kong kinukulong ang iyak. Nang tanghali na at dumating si nanay, una niyang tanong, "Oh, anak, bakit hindi ka pumasok?" Hindi ko na napigilan. Napahagulgol ako. "Nay, may ginawa silang masama sa akin. Sina Joel, Tantan, Ver at Leo." Nang marinig yun ni nanay, para siyang natulala. Pero agad niya akong niyakap ng mahigpit. Hindi na siya nagtanong pa. Naramdaman na lang niya ang bigat ng dinadala ko. Maya-maya, ang gahlit niya sumabog. Umalis siya agad at pinuntahan isa-isa ang mga bahay ng mga sangkot. Pero wala siyang nadatnan. Kaya nagsumbong siya sa lolo at lola ko. Pero ang sagot nila, "Ikaw nga ginahasa noon, pati anak mo ganyan din. Salot ka talaga." Kuya Will, doon ko nakita si nanay na tila nawalan ng mundo. Umuwi siyang luhaan at galit. "Ian, anak, aalis tayo rito. Wala tayong kakampi. Wala ni isa." Sabi ko, "Nay, hindi ko kaya tumayo. Masakit ang katawan ko." Pagtingin niya sa akin, nakita niyang may mga pasa at pamamaga. Niyakap niya ako, pero hindi na niya napigilan ang galit. "Ian, anak, mangako ka. Balang araw, kapag nakaahon ka na sa buhay, ipaalala mo sa kanila ang sakit na ginawa nila sa'yo. Huwag sa dahas, kundi sa tagumpay. Sa pagpapakitang hindi ka nila kayang sirain. Tandaan mo, anak, kahit galing ka sa isang pagkakamali ng mundo, hindi ikaw ang mali. Anak ka ng Diyos. At anak kita. At ipaglalaban kita." Kuya Will, iyon ang unang beses kong nakita si nanay na sobrang gahlit pero puno ng pagmamahal. Na kahit walang kumampi sa kanya, pinili pa rin niyang ipaglaban ako. At simula noon, nangako ako sa sarili ko, hindi ako titigil, hindi ako bibigay. Kuya Will, pagkatapos ng lahat, pinayagan muna ako ni nanay na magpahinga ng ilang araw. Tahimik lang ang bahay pero ramdam mo ang bigat. Ang katahimikan, parang sigaw na hindi masambit. Nung Sabado ng hapon, napagdesisyonan na naming umalis. Bit-bit ang ilang gamit, sumakay kami ng jeep. Tahimik lang si nanay habang nakatingin sa labas. Ako naman, pilit nilalabanan ng kaba. Habang naghihintay kami ng masasakyan, sa di kalayuan, nakita ko ang 4 kong mga dati kong kabarkada. Nakatitig lang sila sa amin, tahimik, at habang paalis na ang jeep, kumaway pa si Tantan at Leo. Hindi ko sila pinansin. Pinili kong huwag tumingin pabalik. Sabi ni nanay, "Kung hindi kita ilalayo, uulitin nila yan. Alam nila na wala kang matatakbuhan dito, Ian." Pagkarating namin sa pinuntahan naming lugar, isang simbahan ang sumalubong sa amin. Isang JIL Church. Ang pastora doon, amo ni nanay noon. Mainit ang pagtanggap nila. Walang pag-aalinlangan. Sa unang yakap pa lang ng pastora, naramdaman kong ligtas na ako. Ikinuwento ni nanay sa kanya ang lahat, mula sa pagkabata ko hanggang sa kung paano ako dumating sa buhay niya. Pati ang katotohanan tungkol sa aking ama. Walang halong paghusga ang pagtanggap nila. May aruga, may pangunawa, parang isang pamilya. Doon kami pansamantalang nanirahan sa likod ng simbahan sa isang maliit na kwarto na noon ay imbakan ng gamit. At doon nagsimulang muling maghilom ang puso ko. Kuya Will, unti-unting naging maayos ang lahat. Nakapag-enroll ako sa high school. First and second year ko, tahimik, payapa at ligtas. Wala akong naririnig na pananakot. Wala na ang takot noon. Nang kinailangan ng mag-abroad si nanay bilang domestic helper, iniwan niya ako sa pangangalaga ni pastora. At sa puso ko, mas napanatag ako kasi alam kong may mga taong handang tumulong, makinig, at magmahal kahit hindi kadugo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpapasalamat pa rin ako kay inay. Dahil sa kanya, unti-unting naging maayos ang takbo ng buhay namin.
Noong napunta kami sa simbahan ni Pastora, nagsimula na akong makabangon. Si Pastora at ang asawa niya ang tumulong sa amin at naging daan para makabalik ako sa normal na buhay. Doon na rin ipinapadala ang allowance ko mula kay inay na nasa ibang bansa na bilang domestic helper. Nagkaroon ako ng cellphone, saka ng computer sa maliit naming kwarto. Dahil doon, mas madali na ang komunikasyon namin ni inay kahit malayo siya. Tuwing Huwebes at Linggo, sumasama ako sa mga gawain ng simbahan. Nakikisalamuha sa mga kapatiran. Unti-unti, natuto akong muling ngumiti. Isang araw, kinausap ako ni Pastora at ng asawa niya kasama ang ilang miyembro ng simbahan. Anak Ian, sabi nila, yung tito mo, pati ibang kapatiran natin, nagtatrabaho sa isang kumpanyang tawag ay Oxion Solar System dito sa bayan. May isa roon na malaking investor. Apelyido niya ay Mr. Meller. Gusto sana naming kumuha ng impormasyon tungkol sa kanya pero ayaw naming sumobra. Kaya gusto naming tanungin ka muna kung ayos lang. Tahimik lang ako saglit. Tapos sumagot ako, Pastora, sa totoo lang po, wala po akong alam tungkol dyan. Ni hindi ko po kilala ang taong nagdala sa akin sa mundong ito. Ang sabi lang po ni inay, mayaman daw ang ama ko, milyonaryo raw. Pero hanggang doon lang po talaga ang alam ko. Ngumiti si Pastora. Hinawakan niya ang kamay ko. Alam mo Ian, mula nang kinupkop namin kayo ni inay, araw-araw naming dasal ay sana magkaroon ng linaw ang lahat. Hindi man ngayon, pero naniniwala kaming darating din ang araw na malalaman mo ang totoo. Kuya Will, sa sandaling iyon, wala na akong naisagot. Tahimik lang ako. Pinili kong manahimik, pero sa loob-loob ko, umaasa pa rin. Na balang araw, makikilala ko kung sino talaga ako at kung sino ang ama ko. Mga ka-desires, dito muna tayo magtatapos para sa part 1 ng kwentong ito. Narinig ninyo ang simula ng buhay ni Ian, isang batang ipinanganak sa gitna ng pighati, lumaki sa kahirapan, at nakaranas ng karahasang hindi dapat maranasan ng kahit sino. Pero ang kwento ni Ian ay hindi nagtatapos sa sakit. Sa part 2, makikita natin kung paano siya bumangon mula sa lupa ng hinagpis, kung paano niya hinarap ang mga taong sumira sa kanya, at kung paano niya natuklasan ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad, hustisya at pagmamahal. May paghaharap, may luha, may tapang, at may pag-ibig na hindi inaasahan. Kung nag-enjoy kayo sa part 1, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. I-click din ang notification bell para hindi kayo mahuli sa part 2. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli. Ito ang M2M Desires, kung saan binibigyan natin ng boses ang mga kwentong totoo, masakit at puno ng pag-asa. Abangan ang part 2. Magandang araw sa inyong lahat.